kabilang bahagi pa rin ng pamilihan, makikita naman po natin ang mga frozen na tuna. At maya-maya lamang din po ng konti ay sisimulan na po nila ang kanilang seri o ang kanilang auction. Narinig na po nating muli ang kalembang at magsisimula na po ang kanilang bulungan o ang kanilang auction. Halos alas 6:30 pa lamang ng umaga at mapapansin natin maliwanag na rin po ngayon sa labas. Mapapansin po natin na marami na rin po talagang tao at lahat po sila ay abalang-abala sa kanilang mga gawain. At marami na rin po naghalera ng mga styrofoam na nandito. Laman po niyan ay mga paninda. Kaya atin po ngayon papasukin ang pinakaloob ng palengke na ito at mukhang napakasarap mamili dito sa lugar na ito at mukhang marami po talaga tayong makikita. At simulan natin sa halaan na nandito. Yan, naku. Gumagalaw-galaw pa yung iba, nagpapatunay na sila po talaga ay mga buhay na buhay. At ano ba itong mga nagkikilusan na nandito? Nakala mo mga ahas. Wow, medyo nakakatakot ang kanilang itsura, pero paborito po ikainin niya ng mga Japanese. Yan po ang isdang anago. At dito, ganun pa rin, iba't ibang klase na ng shells ang ating mabibili rito at sariwang-sariwa ang kanilang mga itsura. Yung kanina, yung mga isdang gumagalaw-galaw kanina, eto na po ngayon siya. Ito na po yung anago. Na-slice na, natanggal na po yung pinakabituka. Yung oyster na nandito, naku, mukhang natanggal na siya sa kanyang shell, pero ang itsura pa rin niya ay mukhang sariwang-sariwa. Ang isdang inyong nakita po ngayon, kung tawagin ay ayu, at iyan po ay nakukuha lamang sa mga ilog. At ito po kalimitan, mahuhuli po natin ang mga isdang iyan tuwing summer. So sa panahon ngayon, medyo napaaga po yata ang paglabas ng ganitong klase ng mga isda. Mukhang napakasarap mamili dito sa palengke na ito dahil sa mga panindang ating makikita na nandito, talaga naman pong mga sariwang-sariwa at mabibili po natin sa murang halaga ang kanilang mga paninda. Napakalaki po ng scallop na nandito ngayon. Kalimitan, mabibili sa halagang 400 yen ang isang peraso hanggang 550 yen lamang. So magkano na rin yun sa pera natin? Kung 400 yen, mga 160 pesos sa pera natin. Kaliwat kanan ko, iba't ibang klase po talaga na isda ang ating makikita ipinagbibili rito. Kaliwat kanan, maliit man ang kanilang tindahan, punong-puno po ito ng nilalaman ng iba't ibang klaseng mga sariwang isda. Naku, napakasarap po talagang mamili. Mukhang may nag-dive doon . Ano kaya klase na isda ang nando doon? Nakakagulat ang mga halaga po nito. Mabibili lamang talaga sa mumurahing halaga. Camera na may de appears din. Parang alien! At ang tuna fish na nakikita po ninyo ngayon ay nabili kanina sa auction. At frozen tuna po ito. Medyo may kalakihan at mukhang pagkatigas-tigas po nito. So kinakailangan po nito yung special machine na ito para po ma-slice or mapagpira-piraso ang bahagi, ang katawan mismo ng tuna. Matapos po nilang pira-pirasuhin ito, ano na po kaya ang kalalabasan ngayon ng mga tuna na nandito? Simasen, ima, nani o yatterun desu ka? 中骨を取ってね、骨を取ってきちんと磨いているんです。Okay. So, tinatanggal po nila bali yung pinaka-center na buto. At ito, kinikinisan po nila ngayon ang maguro. Kono maguro te, daitai nang kilogray arun desu ka? 30キロ前後ですね。30 kilo.
Ito daw pong tuna na ito, kalimitan, mga 30 kilos daw po yata ang bigat nito. At nakikita niyo po ba ang idinideliver na tuna na ito? Ito po yung tunang nabili kanina sa auction ng Mikawaya. May kalakihan din po ang tuna na ito at gaano po kaya ang timbang nitong isang to at mukhang sariwang-sariwa ang kanyang mga mata. Tingnan natin ngayon kung paano po nila pipira-pirasuhin ang katawan ng tuna. Kung makikita po ninyo ang kanilang pang-slice, medyo mahaba po yung kutsilyo na yon na itsura po ng espada. Mabilis ang kanilang pagkilos, di po ba? Mukhang pinapaliguan nila ngayon ang tuna. Ngayon naman, para matanggal po yung pinakapalikpik, ginamitan po nila ng parang lagare. Pinuputol na ngayon ang ulo. Ayan, tinanggalan na ng ulo ang tuna at saan kaya dinala yung ulo? Ito ang nabiling tuna ng Mikawaya sa ginawang auction kanina. May kalakihan din po talaga ang maguro na ito. At ngayon, makikita na po natin na pinipiraso-piraso na po nila ang katawan nito. Tingnan po ninyo, para pong lagari itong kanilang pang-slice ng katawan ng tuna. Mukhang ang tatalas din ng ngipin ng mga kutsilyong kanilang ginagamit at para pong itsura naman na espada ngayon ang kanilang gamit. At ngayon ay makikita naman po natin ang isa pa ring pagkahaba-haba ng kutsilyo. Itsura po talaga ito ng espada. Dalawa na po sila ngayon na nag-i-slice. Kapansin-pansin, napakahusay po nila mag-slice at talaga po naman walang nasasayang sa katawan ng isda.